Sa mundo ng cryptocurrency, napakaraming nangyayari araw-araw mula sa biglaang pagtaas at pagbaba ng presyo hanggang sa mga balitang nakakaapekto sa buong industriya. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang controversial pero nakaka-excite na prediction. Ito po yung si Cardano. Yan, si Cardano raw po ang magiging official lobbyist currency sa taong 2025. At ayon po yan kay Ginoong Jamie Rogozinski. Siya po ang founder ng Wall Street Bets. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang ibig sabihin ng official lobbyist currency. Ayan. Ang terminong ito, official lobbyist currency, ay tumutukoy po ito sa posibilidad na si Cardano ay magiging pangunahing token na gagamitin sa pag-lobby o pag-impluensya sa mga regulasyon at polisiya na may kinalaman sa cryptocurrency. Sa madaling salita ay maaari po itong gamitin ng mga organization at group yan upang makuha ang support ng mga politiko o regulator para sa mga pro-crypto na batas. Ang pagiging official ay nangangahulugan na ito ang magiging unang choice o pinaka-popular na cryptocurrency para sa ganitong layunin. Ngayon ay bakit nga ba si Cardano ang napili? Ayon po kay Ginoong Rogozinski, si Cardano po kasi ay may kakaibang mga katangian na nagbibigay dito ng advantage. Una ay ang kanyang decentralization. Si Cardano ay isa sa mga pinaka-decentralized na blockchain kung saan ay nagbibigay daan sa mas demokratikong paggamit nito. Pangalawa ay ang sustainability ni Cardano. Sa pamagitan po ng Proof of Stake or POF mechanism nito, mas eco-friendly si Cardano kumpara sa ibang blockchain tulad ni Bitcoin. Pangatlo ay ang regulatory friendliness ni Cardano. Ang team po sa likod ni Cardano, particular po ang IOHK or Input-Output Hong Kong, ay aktibong nagtatrabaho upang makipag-ugnayan sa mga regulator. At ang pang-apat po ay ang malawakang adoption nito. Habang mababa pa ang presyo nito kumpara sa ibang malalaking cryptocurrency, may malaki pong community at support si ADA na nagpapakita po ng tiwala sa potensyal nito. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang estado ni Cardano ngayon? Sa kasalukuyan, ang sentiment o damdamin ng market patungkol kay Cardano ay negatibo. Base po sa ulat ng sentiment feed, ang weighted sentiment nito ay bumaba mula 2 patungong negative 0.786. Ibig sabihin, maraming traders at investors ang nagiging pessimist sa maikling panahon. Dagdag pa rito, ang presyo ni ADA ay bumagsak mula sa mataas na presyo nito na $1.3264 papunta sa mas mababang price level o sa ilalim po ng $1 na presyo. Sa kabila nito ay patuloy po na bumibili ang mga malalaking investors o whales ni ADA. At ito po yung siyang nagpapakita ng kanilang confidence o pagtitiwala sa pangmatagalang potensyal nito. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng prediction na ito para sa taong 2025? Yan, kung totoo po ang prediction ni Ginoong Rogozinski, maaari pong makita natin ang mas malawakang adoption ni Cardano, lalo na sa mga regulasyon at saka polisiya ng cryptocurrency. Ang pagiging official lobbyist currency ay magbibigay daan po ito upang mas maging mainstream ang paggamit kay ADA. Hindi lamang po bilang isang investment asset, kundi bilang isang tool para sa pagpapalaganap ng crypto-friendly policies. Maaari rin po itong magresulta sa pagtaas ng presyo at mas malawakang support mula sa iba't ibang sektor. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, una ay magkakaroon po tayo ng mas malaking potensyal na kita.
Kung tataas man ang presyo ni ADA dahil sa mas mataas na demand at adoption, maaari po tayong makinabang bilang maagang investor ni ADA. Pangalawa ay ang pagkakataon po sa long-term investment. Para sa mga naghahanap ng pangmatagalang investment, si Cardano po ay maaring maging isa sa mga pinaka-promising na cryptocurrency sa taong 2025 or next year. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon. Kung magagamit po si ADA bilang isang lobbying tool, maaring mas mapabilis po ang pagbuo ng crypto-friendly policies dito sa Pilipinas. Makakatulong ito sa mga traders na magkaroon ng mas ligtas at maayos na trading environment. At ayan, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang prediction po ni Ginoong Jamie Rogozinski ay isa itong malaking bagay para sa community ni Cardano at sa buong cryptocurrency space. Bagamat hindi po ito garantisado, nagbibigay po ito ng pag-asa na ang crypto industry ay maaaring magkaroon ng mas malawakang suporta mula sa mga regulator at saka politiko. Para sa mga Pinoy traders at investors, maganda pong tingnan natin itong si ADA bilang isang potensyal na bahagi ng ating portfolio, lalo na kung naghahanap po tayo ng asset na may long-term growth potential. Gayunpaman, tandaan na ang cryptocurrency ay isang volatile na market. Kaya palagi po tayong mag-research at mag-invest ng naaayon sa ating risk tolerance. Sa kabuuan, ang posibilidad na maging official lobbyist currency si Cardano pagsapit ng taong 2025 ay isa po itong kapanapanabik na balita na maaring magdala ng malaking pagbabago sa cryptocurrency landscape. Para sa mga Pinoy, ito'y maaring maging oportunidad upang mas mapalawak ang ating kaalaman at kita dito sa mundo ng crypto. Pero tandaan po natin, ang tagumpay ay nakasalalay hindi lamang po sa mga prediction kundi sa tamang kaalaman at diskarte sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.